Kumusta kayo mga kaibigan? Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ang mga topics natin ngayon po and mga video clips that I'm going to share with you itong araw na ito. Last day of April, no? April 30 na ngayon, and today is Wednesday. Ang mga topics na I'm going to share with you and ang mga video clips I'm going to share with you tungkol si Congressman Polong Duterte. Yon, nagbisita siya sa tatay niya dyan po sa detention center ng ICC. At the same time, mayroon tayong mga topics, mga video clips that I have prepared for you. Itong findings, ang reaction ng the other side, no? Ang findings ni Senator Amy Marcos tungkol sa investigation of probe niya sa aresto ni Tatay Digong po last March 11. And mayroon din tayong tungkol kay Harry Roque dyan sa ICC. He's now at in Netherlands applying for the political asylum. And may kaso siya po, no? Bagong kaso niya po dito sa Pilipinas, and the government filed against him. And mayroon din tayo yung administrative suspension, preventive suspension ni Governor Gwen Garcia. And lastly, we'll be touching on itong, sabihin natin, ang bigas. Ang very controversial and hot issue po tungkol sa bigas. What happens, matuloy ba ito or hindi? And anong mga latest developments tungkol sa bigas natin po, ang 20 pesos per kilo, no, ng bigas, which was a political promise made by our president, si Bongbong Marcos, way back in 2022 presidential election. But anyway, before going any further, the other thing that I'm going to touch is ang rating ni President Bongbong Marcos and ang rating ni Inday Sara Duterte. I will share with you itong news article coming from the Philippine Star. Ang title niya po is Sara ratings up, Marcos slightly down, based on Okta survey. Okay, nandito po ang balita. Trust and satisfaction with the performance of Vice President Sara Duterte rebounded in a survey conducted by the Okta Research Group weeks after the arrest of her father, former President Rodrigo Roa Duterte. But the Vice President's ratings still remain slightly lower than those of her erstwhile ally and now political foe, President Bongbong Marcos Jr., who saw his trust and satisfaction ratings decline in the latest poll. The Tugong ng Mas survey conducted from April 2nd to April 5th. So Marcos' trust ratings dropped 5 points to 60% from 65% in November 2024. Those who distrusted him significantly increased from 12% to 23%, while undecided respondents decreased from 24% to 18%. Meanwhile, satisfaction with the performance of the president dropped from 64% to 59%. His dissatisfaction rating increased from 13% rather, to 20%, while those who were undecided slightly dropped from 23% to 20%. It was a different case for the younger Duterte, who saw her trust rating increase by 9 points from 49% in November 2024 to 58% this month. Distrust with the Vice President dropped from 28% to 19%, while undecided respondents remain almost the same at 22% from 23% in the previous Okta survey. Her satisfaction rating also improved from 48% to 56%, while dissatisfaction dropped from 29% to 20%. The 23%
were undecided, similar to the previous poll. While Marcos ratings continue to slip, the latest survey result shows a reversal in the trend for Duterte. Last year, she saw her ratings decline as her relationship with Marcos and his allies soared. The controversies that haunted the Duterte's leadership at the office of the Vice President and the Department of Education eventually led to her impeachment at the House of Representatives. Her trial is expected to begin after the election. Even with the decline in Marcos' performance rating, the Okta report noted it is not substantial. The Okta poll had 1,200 adult respondents and a margin of error of plus or minus 3%. Amid repeated political mudslinging with the Duterte's, Okta's survey showed Marcos still enjoyed the trust and approval of 6 of 10 Filipinos. While the president's trust rating saw a modest 5-point decrease from the first quarter, a closer examination of the Okta data reveals where the Duterte family's political influence remained strongest. Marcos remained exceptionally high across most of the country, with the historic high of 92% in the Ilocos region, 87% in the Cordillera administrative region, and 83% in Cagayan Valley, or a resounding affirmation of his leadership from key regions. Notably, no distrust was recorded against Marcos in the Cordillera administrative region, underscoring the unshakable loyalty of broad sectors of Filipino populace. The dive in Mindanao can be easily understood within the context of political realignment and traditional loyalties in the region. Importantly, in every other major areas of the Philippines, the President's majority trust and approval rating remain firm and stable. The survey at the same time reported that dissatisfaction with Marcos remains low nationwide, registering significant dissatisfaction only in Davao, further confirming the isolated nature of the decline. Across socioeconomic classes, Marcos' trust remains strongest among the broadest sector of society, Class E, where he even posted an increase in trust and satisfaction compared to previous survey. Yan po ang latest developments natin tungkol sa, sabihin natin, trust rating ng presidente natin, si Bongbong Ferdinand Marcos Jr., and ang trust and popular performance rating ni Vice President Inday Sara Duterte. Alright. So, okay, diretso na tayo po sa mga video clips natin which I have prepared para sa inyong lahat. Once again, this program is dedicated to my fellow countrymen dito po, residing and working legally dito sa Malaysia po. Particularly dito po sa Sabah and very specific po dito sa Kota Kinabalu City. I know, not everybody, ang mga kababayan ko o mga kababayan natin po dito sa Malaysia, sa ngayon, since it is a working day, Wednesday, busy sila sa trabaho, and this is the reason why I am doing this blogging, so that when they will have time, no? When they will have time after work, they will be able to replay itong program ko po and be updated of what is happening dyan sa Pilipinas, dito po sa Malaysia, and sa ibang parte ng mundo. And of course, this is also dedicated or meant or designed for all the overseas Filipino workers dyan po sa mga ibang nasyon outside the Philippines, and of course, para sa mga kababayan natin po dyan sa Pilipinas. Dyan sa Pilipinas. So, let's move on. The first video clip that I would like to share with you is itong video clip
wherein si Congressman Pulong Duterte nandyan po sa Netherlands, dyan po sa ICC Detention Center po. He went and visit ang tatay niya po, si Tatay Digong, who is now under the custody of the International Criminal Court, awaiting for his trial. And nandito po, let me share with you itong video clip ni Congressman Pulong Duterte. Nandito. Let's listen to this. Galing lang po sa dalaw sa kanyang ama, siyempre si FPRRD. Kung kamusta na si Tatay dito? Okay naman. Yun, biruan ulit. Tapos may nasahig yung paa niya. Masaya naman siya. Masaya naman. Masaya. Ito, bit-bit yung pinaglaban. Tapos na. So ikaw naglalaba para sa kanya ngayon? Oo, hinatid ko kanina umaga. Magaling pa rin maglaba. Pwede mong paglaba Pag-plan niya. siya. Ano pa ang mga request pa niya? Wala naman. Kain niya, okay din daw. Okay lang. Okay lang, Walang lang. problema. So ano naman na Tanong niya lang yung... napagtawanan niyo? Tanong niya lang yung politika sa Pilipinas. Lahat yung nangyayari sa campaign. Sinabi niyo mag-inisyo na ako ng available. Oo, natawa siya. Natawa siya. Nakakatawa na lang yung kaso niya. Mga baliw. Simon si Tatay Digong sa tampay. Mo lang gyapon, i-support to iyang PDP laban candidates, senatorial candidates. Pabalik-balik lang man niya. Kumusta niya lang si BP Inday. Nalaban naman niya yung... Sabi ko, sige, hanap ng gulo. Sige, pangaway, sabi ni Saya pa. Pero nasabi niyo ba yung sinabi ni Inday Sara na nasa listahan din siya na ICC? Sinabihan ko siya. Anong sabi niya? Tumahimik pa lang. Siyempre, mas concerned siya kaysa sa So, sarili malapit niya. na ang eleksyon sa Pilipinas. May mensahe ka sa mga butante natin sa Davao. Sa mga Dabawenyo, daghang salamat sa inyong suporta. Daghang salamat sa inyong kanunay pagsalig sa amuang pamilya. Daghang salamat. Sir, kamusta ka, sir? Because we heard that nagkasakit daw ka. Ngayon ko sa pugnaw eh. Nagkambyo-kambyo na ganun kong jacket. Sabi ko sa iyo, hindi makapal jacket mo Ang eh. gani, gahapon eh, init. Garo, pugnaw na po. Tugnaw, gina siya dire, sir. Init na sa punta. Kusog ilang electric pan diri. Marami po tayo ngayon. May mga galing ng mga seaman, taas ang mga kamay. Ayan. Salamat. Sila sa Rotterdam. Salamat. Malayo po, may mga nanggaling ng New Zealand. Ayun, parating yung tinatanong. Saan galing? Layo. Mga galing Perth. Ayan, Perth. Galing London. Taas ang kamay. Abu Dhabi. Ito po, si Marika. Galing Abu Dhabi. Salamat. Vlogger po natin. Yan. Tapos, saan pa? Sa Cebu. Sa Cebu. Sir, kung kulong kayo sleeping well here, bawa pa ka jet lag na. Sir. Okay naman, no. Kaya ka beer, tulog na. Isog kay lang beer diri. Pero ang gina, sir. Pero ang gina, Ha? sir. Mas isog sa ako ah. Sir, kulong, how about the food? Ha? That's food. Naluto man ko sa Airbnb na. Okay, sir. Salamat, sir. Baba ka nagtilaw. Ha? O sa italawan. Okay, yan po si Congressman Pulong Duterte. He just came out from the selda ni Tatay Digong and mayroon sila nag-usap-usap and yun na po, sabi ni Congressman Pulong Duterte na ang hingi ni Tatay Digong po sa mga Filipino, especially sa mga voters po, to give the support lahat sa mga kandidato ng PDP Laban. Ngayon, mayroon tayong mga kandidato ng PDP Laban. They are calling for straight votes. Duterte 10. Ibig sabihin, lahat ang mga from 1 to 10 candidates ng PDP Laban, dapat i-voto natin po. And si Inday Sara Duterte po, mayroon dalawang nag-endorse. No other than si Congresswoman Camille Villar and si Senator Amy Marcos po. So, ibig sabihin, 10 plus 2, yun po ang kampanya ni Inday Sara Duterte. No? Kasi she also received the marching order coming from her father, si Tatay Digong, to campaign for the PDP Laban. And she is now also campaigning for 2 more additional candidate po. And that is Congresswoman Camille Villar
and of course, si Senator Amy Marcos. And next to this is narinig natin when we talk about Amy Marcos, ongoing yun po ang committee niya, no, ang Senate Committee on Foreign Affairs. And she conducted 3 hearings already po. Ang investigation whether there was any violations on the human rights of Tatay Digong when Tatay Digong was when the government surrendered, so-called surrendered to the Interpol as requested by the ICC on a warrant of arrest to execute. And mayroon siya mga findings po. The third finding siya, although this is not a committee report, it is just the another findings of Senator Amy Marcos po regarding sa ongoing hearing. We don't know kung mayroon pa ba fourth hearing or hindi. And one of the recommendations, si Senator Amy Marcos as chairman mentioned or announced that she is recommending, or ang committee niya is recommending for the ombudsman to investigate itong mga tao involved sa investigation po. That includes ang mga top officials natin po dyan sa Pilipinas. Alright, let me share with you ang reaction ni Secretary ng Department of Justice, si Secretary Boying Remulla, tungkol sa announcement or recommendation ni Senator Amy Marcos. Nandito po, let's listen to this. Sandali ha. 1:15. Sana yun 1:15. Ito po. Let's listen to this. 1:15. The Remulla brothers of the Marcos cabinet say they are ready to face an ombudsman probe into former President Duterte's arrest. According to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, who previously admitted to giving clearance for the arrest, they did what they thought was best for the country. Hindi ko nga alam kung totoong committee report na yun lumalabas o ano to eh. But so welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Interior Secretary John Vic Remulla, meanwhile, took a swipe at Senator Amy Marcos on the issue of following due process. I'm happy that she believes in due process. Unlike the people that she's defending, at least she wants to go through the due process of how charges are filed and how guilt is ascertained. A Senate panel recommends that the Office of the Ombudsman investigate several top government officials over alleged irregularities in the arrest and hand over former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Alright, yun po, no? Ang reaction ni Secretary Boying Remulla. And next to that, you still remember, kahapon ba yun, si Senator Amy Marcos revealed or announced the other day ang latest findings nila tungkol sa ongoing investigation of probe carried out by her committee dyan po sa Senate Committee on Foreign Affairs. Okay, let me share you these clippings of Senator Amy Marcos. Nandito po. Let's once again listen to this. Liwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na papagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang papagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Napatunayan ang motibo
akustong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. May magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Alright, yun po, narinig natin po si Senator Amy Marcos, no, when it comes to the issue of recommendation to the ombudsman to investigate, no, investigate itong mga authorities concerned, ang mga individuals concerned involved in the so-called arrest and surrender of Tatay Digong to the custody of the International Criminal Court. Okay, now let's go to election activities dyan po sa Pilipinas. Now, when we talk about the election activities until this will continue until last day of the campaign period. If I'm not mistaken, it will be on May 10, midnight, no? Maghinto na po yon na campaign campaign opportunities or exercises ng mga kandidato po. And it will pave way for the polling of the midterm election that is scheduled on May 12. Now, we mentioned about the Duterte 10 para sa PDP Laban and plus 2 which is being endorsed by Inday Sara Duterte and yun na po si Senator Amy Marcos and si Congresswoman Camille Villar, who are now both of them eyeing to be part of the 2025 senatorial group, no? Vacant ngayon 12 and we have a total of 24 senators po. Should they win, should they be included in the Magic 12, then we will have again another 24 member senators, no? Senators. Alright, I will share with you itong video clip ni Inday Sara Duterte wherein she re-endorsed again during a campaign rally dyan po sa Pilipinas. She openly endorsed again si Senator Amy Marcos and she thanked Amy Marcos Amy Marcos for being very, very concerned about the situation in the Philippines and that of her father, no? And that of her father. So let's listen to this video clip. Let's listen to this video clip 152. Sana yan ang 152. Nandito po, let's listen to this.
Okay, narinig niya po si Inday Sara Duterte. Paano po when she mentioned that ang boto namin ay nasa inyo po, ha? Kay Inday, kay Senator Amy Marcos. Alright, the next video clip, ano ba ito? Hold on, ha? Let's see. Medyo, ano ito? Oh yes, clearly, walay other Okay, let me share with you tungkol sa election si Sara Duterte when she was interviewed, no? Nandito po, let's listen to this. Oh yes, clearly, walay other ang gobyerno kundi tungkol sa politika, tungkol sa midterm elections, tungkol sa 2020 elections. Wala may laing rason, no, na they will sa tawagan ka na kidnap or kuha or dukot or bukot sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ato ang nasod nga lalo nila dito sa laing nasod nga ipakulong sa mga dayuhan kundi kana lang yun ang moabot na eleksyon tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog gusto mo kapot sa ilahang power or government sa ilang katungdanan. Ma'am, kanang na-surprise namin kay ang usas mga findings nila. Usa dahil karon ka sa ipa-aristo, planong ipa-aristo along with some other PNP officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo ni nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko man no sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na mo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan mo unsa ang kaso ug unsay ginabuhat sa kaso na ginubuhat nato sa kaso hindi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naamo dito ang pangalan nito. Mauna usa sa ila bago ako. Thank you very much. Thank you. Alright, narinig niya po si Inday Sara Duterte also confirm na ang mga pangalan nandyan, even her name nandyan po sa ICC ang next to be issued the warrant of arrest, no? And let's see po kung ano man ang mga developments dyan sa ICC. And hindi ang chismis na ang mga istorya being spread no? in the social media and we don't know if it is already in the mainstream media about the potential arrest of some government elected politicians and of course some government top generals dyan po sa Pilipinas when in regards to the similar case of Tatay Digong crime against humanity yun sa war against drugs during the time of Tatay Digong from 2026 hanggang 2022. Alright, let's move on. Since they are all busy now campaigning, what are the schedules of Inday Sara Duterte dyan po sa Pilipinas? If you notice from the mainstream media, social media, nakikita natin po na every corner in the Philippines po, nandyan na po si Inday Sara Duterte doing ang political campaign, no? For the PDP Laban and of course, ang dalawang endorsement niya po, si Camille Villar and Amy Marcos, no? So, ano kaya ang will Inday Sara Duterte be present during the meeting the avance of the PDP Laban or
Hindi. And that is scheduled by next week, if I'm not mistaken po, no? By next week. I think it will be May 8, something like that. And, okay. For further confirmation, nandito po si Inday Sara Duterte, coming from the horse's mouth po. I'm sorry to say that. No? Direct from Inday Sara Duterte. Nandito po. Let's listen to this. Magkakasamang bumisita sa Valenzuela City sina re-election na Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Willie Revillame. Nangako si Revillame ng pumping station sa lungsod para makatulong tuwing bumabaha sa lugar. Kabilang sina Go at De La Rosa sa tinaguriang Duterte ng PDP. May meeting di avance sila sa May 8 sa Diwasang Bonifacio sa Maynila. Kumpirmadong dadalo riyan si Vice President Sara Duterte. Wala pa ako schedule sa kanila except yung meeting de avance sa Manila. Dahil noong nag-decide ako na mangampanya para sa mga senators ni President Duterte, noong dinala siya sa The Hague, tapos na yung schedule na ginawa ng PDP. Hindi na siya pwede baguhin dahil nakahanda na lahat ng mga tao. Inendorso naman ng ilang lokal na opisyal ng Cagayan de Oro si Abby Binay na pag-usapan ang mga isusulong ni Binay sa Senado, gaya ng libreng maintenance medicine sa senior citizens, kalidad ng edukasyon at pag-alis ng tax sa overtime at bonus ng mga manggagawa. Konsultang bayan naman sa Tagbilaran, Bohol ang pinuntahan ni Ping Lacson. Dito niya pinakinggan ang mga hinaing at problema ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang transportation system sa probinsya. Okay naman kay Lacson ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, pero kailangan daw ng pangmatagalang solusyon. Ipinangako naman ni Manny Pacquiao sa Mati City, Davao Oriental ang libreng pabahay, reforma kontra korupsyon at paglikha ng mga trabaho. 17 alkalde naman sa Laguna ang nag-endorso kay Kiko Pangilinan. Titiyakin daw ni Pangilinan na lalong palalakasin ang agrikultura sa probinsya. Dumalo naman sa isang grand rally sa Olongapo City si Gringo Hunasan. Dito rin niya muling binuhay ang ikinasang signature campaign para pabalikin ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinangako naman ni Ariel Quirobin sa mga taga Cotabato City na susolusyonan ang ugat ng karahasan at titiyakin ang kapayapaan sa Mindanao. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Viz. Alright, confirm na confirm po. Si Inday Sara will be attending the meeting, the avance of the PDP Laban candidates po or party on April 8 at dyan po sa Manila. And of course, nakita natin based on the video clips that I've just shared with you, how some of the candidates are very busy doing their campaign sorties po, no? And that is how the situation now in the Philippines. Now, for a break, let's go po. Paano kaya ang mga Filipinos overseas po? Are they also very concerned about the election on May 12th? And kanino sila po are supporting? Kay Duterte team ba or kay Marcos team? Nandito po isang video clip that I recorded for you. And let's listen to this. Ang mga Filipinos dyan po sa Paris or dyan po sa France. Let's listen to this. 234. Hold on 234. 234. Saan yan 234? Nandito po. Let's listen to this. 234. Para sa 2025 midterm election, nagkaroon ng meeting di avance ang mga taga-suporta ng PDP laban ni FPRRD. Ito ay ginanap sa isang salo-salo sa isang kainan sa Paris. Layunin ng grupo na ikampanya ang Duterte Plus 2 at umaasa silang ma-landslide ang partido ang senatorial at party list race sa May 12. Importante raw sa kanila ang makaboto at marinig ang kanilang boses at ito rin daw magiging paraan para maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas na ngayon ay nasa kamay ng ICC sa The Hague, Netherlands. Asa no FW? Kasi yung pagboto kasi isang karapatan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ipaglaban mo yung karapatan mo. Hindi naman nawala yung karapatan natin nung nakarating tayo sa ibang bansa. Kaya napakahalaga para sa amin yung pagboto kasi yung boto namin nagiging inspirasyon din ng pamilya namin sa Pilipinas. Sa nasabing okasyon, sabay-sabay silang nag-registered online sa kabumoto.
May ilan sa kanila na halos 1 linggo na raw sumusubok sa online registration pero bigo pa rin makapasok, lalong-lalo na ang patiska ng passport at face reveal shop. Online voting na to, medyo mahirap. Ilang beses ako nag-try, ako kumakuha. So, ang inaalala ko rito, paano yung mga may edad na gustong bumoto? Paano natin sila matutulungan kung wala silang kalaman sa ganitong sistema? Marami rin daw issues ang kinakaharap ng Pilipinas na dapat masolusyonan ng mga mananalo sa senatorial at party list candidates. Para sa ngayon, para sa akin, at para sa aming mga OFW, dahil ang mga OFW ang kasalukuyang nakakakita sa mga problemang nais na masolusyonan sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga mananalong senador, party list. Unang-una, ang korupsyon. Pangalawa, ang ating presidente, dapat siya ay palitan at dapat siya ay mamumuno ng mahusay sa ating bansa. Hindi po siya magiging bias. Ang grupo ng UFG Paris na kumakampanya sa PDP laban sa France ay nagsagawa na rin ng mga prayer at campaign rally sa Paris na ginanap sa harap mismo ng iconic landmark na Eiffel Tower. Sinuportahan din ng mga European ang mga rally na ito. What can I say? When I was in Philippines, President Duterte was the president in Philippines in that time. So I'm sure there is a lot of security. That is the work of President Duterte who cleaned the Philippines. Umaasa ang mga kababayan na sa darating ng midterm election, hindi sila bibiguin ng mga kandidato na kanilang iboboto para sa agenda. Alright, yun po, no? Ang mga Filipinos dyan sa Paris, dyan sa France, and nagtipon-tipon sila. And you look at them, mga supporters ni Tatay Digong or PDP Laban supporters po. No? Okay, from France, let's go back to Philippines. And this time around, I want to share with you another video clip tungkol sa yun na po, yun the case against Attorney Harry Roque po dyan sa Pilipinas. Let's see the reaction statement ni former spokesperson ni Duterte, ni President Duterte, si Attorney Harry Roque, who is now in The Hague or in Netherlands applying for his political asylum. Nandito po, let's listen to this. Code natin is 234 or 337. Ang 337. Sana yan, 337. Nandito po, let's listen to this. Well, naman natin lahat kung ano yung nasabi ng PAGCOR at ni Cassandra Ong sa Senado at saka sa Kongreso. No? Ang tanging dahilan kung bakit sinampahan nila ako ng non-bailable na human trafficking ay hindi meron talaga nagtuturo sa akin na recruit ko siya sa pamamagitan ng dahas upang pagsamantalahan ang kanilang labor. No? Kung hindi, ang kanilang ebidensya ay sinamahan ko daw si Cassandra Ong para humingi ng gifts doon sa pagkakautang nitong Lucky South 99, isang papel na wala namang pirma at hindi natin alam kung sino gumawa, na legal daw ako. No? At yung pagtira ng aking isang dating staff doon sa premises ng Porac, Pampanga na pag-aari or pinakaupahan nga ng Whirlwind. No? So sa palagay ko po, kahit saan tayo makarating, wala pong krimen doon sa tatlong bagay na yon. At nakakalungkot nga po ngayon na dahil nga po sa politika, talagang pinilit nilang masampahan itong non-bailable na case nito dahil nalaman nila na hindi sapat para ako'y mapatiport sa Pilipinas na aking warrant of arrest ay galing lamang sa Kongreso. No? Hindi kasi sapat yan, hindi yan basihan para makancel ang passport ko na dahilan para mapatiport nila ako. Pero siyempre, hindi na sila magtatagumpay sa ninanais nila dahil ako'y isang asylum seeker na. At ang dahilan ko talaga kaya humihingi ako ng asylum ay dahil nga itong kasong ito ay malinaw na unjust prosecution dahil wala nga pong kaebidensya na available pa ang ginawang kaso laban sa akin. Pero sir, speaking of asylum, paano po maaapektuhan itong kaso na isinampa ng DOJ against you, yung inyo pong nire-request na asylum from Netherlands? Sinigurado po ng DOJ na magagrant yung asylum ko kasi ito po inaantay ng Dutch authorities. Sabi nila parang premature na sa sinasabi kong merong unjust prosecution kasi ang tanging meron lang ako isang warrant of arrest galing sa Kongreso na mapapasuna pagdating ng 30 ng Hunyo. No? Pero
ang filing po, yung kinain po mga ebidensya kasama. Okay, yun po ang statement ni Harry Roque, Attorney Harry Roque tungkol sa non-bailable case nag-file sa kanya, no? Ang DOJ ba yun nag-file? Okay. Now, more on the activities dyan po sa Pilipinas. This time around, I would like to share with you ang statement made by no less than our President, si Bongbong Ferdinand Marcos Jr. during the graduation ceremony of the Philippine National Police Academy po, no? And mayroon na kunting political color dyan po, Nag-reply din si Inday Sara Duterte po, no? Nandito po ang statement the President Bongbong Marcos, okay? 1:15. Okay? Sana yun 1:15. Okay, nandito. Let's listen to this. Mo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. My dear officers, this country will never ask you to be perfect, but it will ask you to be present. Be there. Let our people feel your presence. Feel the presence of their law enforcers. Feel the presence of the law. Nagpabot din ng mensahe sa mga nagsipagtapos na kadete, si Vice President Sara Duterte, na tila may patama pa sa administrasyon. Sabi ng pangalawang Pangulo, sana raw ay lagi nilang piliin ang tama at huwag hayaan na mabahira ng kanilang propesyon ng mali, katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino. Iginit naman ng PNP na may umiiral silang disiplina para sa mga pulis na nagkakamali. Ito po yung sinasabi ng ating pong PNP na zero tolerance sa pag-abuso at no second chance sa ating mga pulis na magkakamali. Salamat po. Alright, yan po, the graduation ceremony ng Philippine National Police Academy po, no? And of course, next is I want to share with you ang statement din ni Inday Sara Duterte. About the graduation ceremony po. Nandito po ang statement ni Inday Sara Duterte. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. Nagbabalita mo. Alright, yun ang statement ni Inday Sara Duterte, ang ating Vice President po and a potential candidate to be the next president come 2028. And that is the reason why magulo po ang politiko dyan po sa Pilipinas dahil very high chances of Inday Sara Duterte to be the next president of the Philippines come 2028. And some top officials in the Philippines also eyeing for the top post. This is the reason why they want to delete the name of the Duterte in the political arena dyan po sa Pilipinas. Yan na po, mga sabihin natin, mga speculations, mga rumors, mga stories roaming around dyan po sa Pilipinas. Although the presidential election is still 3 years away, no? Because that will be on 2028. And let's see what will happen. So this time around, mayroon din tayo po ang issue ng preventive suspension, administrative preventive suspension of the incumbent governor of Cebu, si Governor Glenn Garcia po, no? And it was announced yesterday ang preventive suspension of the governor. Nandito po. Let's listen to this. Hold on, ha? Saan na yan? Nandito po.
Office of the Ombudsman, si Cebu Governor Gwen Garcia. Tatagal ng 6 na buwan ang suspensyon habang iniimbestigahan ang gobernadora sa reklamong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa. Nagugat ito sa umanay pagbibigay ni Garcia ng special permit sa isang construction company nang walang legal na basihan. Nirerespeto naman ni Garcia ang proseso pero hindi raw siya kumbinsido sa basihan ng suspensyon. Dipinsa ng gobernadora, inisyo niya ang special permit para solusyonan ang water shortage sa kanyang nasasakupan. Sumailalim din daw ito sa konsultasyon. Gumagawa na raw ng hakbang ang kanyang legal team para questionin ang suspension. Alright, yun po ang news that I managed to gather regarding the administrative suspension of Governor Glenn Garcia po, no? And you look at it, Glenn is a very formerly she was a supporter of Duterte, but now she went to the other side, yung grupo ni Bongbong Marcos, and I never expected that this thing will happen to her, no? May suspension siya. But anyway, let's see what will happen po. Let's see what will happen. And remember, Visayas province is a vote-rich a province po dyan sa Pilipinas. And mga politicians, as much as possible, they would love to see ng mga botante dyan po sa Visayas dahil maraming mga boto dyan po makukuha nila. Kung sakali, they will be able to convince ang mga voters in Visayas to support their candidacy. Both parties, two big parties in the Philippines, Duterte team and the Marcos team, are advocating, are pushing for the block voting, and of course, block voting and straight voting po. No? Dahil one of the reasons, sabi ang grupo ni Duterte, para ang implementation of development programs in the Philippines, if a majority of their or all of the candidates will win, then there will be no problem when it comes to enforcement of development projects in the Philippines. The other reason is that, of course, very obvious, the impeachment of Inday Sara Duterte is scheduled to jumpstart on July 30. Will result to a better result po, or she will not be impeached. And who knows, maybe even the impeachment procedures will be dropped, no? Once marami or all the candidates of PDP Laban will be elected sa May 12th midterm election. May 12th midterm election. So yun po ang issue dyan po sa Pilipinas. And kayo na bahala. But anyway, from suspension of Governor Gwen Garcia, I will give you more details as it comes in, no? And you will be properly informed. Sa mga viewers ko, sa mga supporters ko, sa mga followers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Finally, ito po ang last video clip natin po regarding sa 20 pesos rice program po. Controversial ito po. And based on the monitoring that I did, no? At first, they say it will be this week, the rice will be distributed dyan po sa Visayas. And hindi matuloy. The latest that we heard is either will be on May 1st or May 2nd. No? But ito, May 2nd schedule, distribution of the 20 pesos rice program ng Marcos administration, question mark pa yun po, because according to the COMELEC, na this is a violation po, no? Sa COMELEC rules and regulations para sa mga kandidato, because this is considered as ayuda, no? Any subsidies from the government is banned ngayon po sa campaign period po, no? May 2nd hanggang May 12 po hindi pwede po, no? So, ang
gobyerno is seeking exemption from COMELEC to allow them to, sabihin natin, give itong 20 pesos per kilo rice sa Visayas po. And subsequently, pupunta din sa mga iba-ibang lugar. And this is a joint, sabihin natin, collaboration within the LGUs or local government units dyan po sa Pilipinas. Subsidized ito by the government, no? And let's see, ano po ang resulta, anong desisyon ng COMELEC. And when it comes to quality rice, because no less than the Vice President expressed fear na because it was too low ang price po ng bigas, but ang quality will be sabihin natin affected po, no? Hopefully the quality of rice will be fit for human consumption. I was made to understand that the rice that they're going to give to the Filipinos dyan po sa Visayas, it will be 25% broken po, no? 25% broken. And anyway, I will again keep you updated on the latest update regarding itong P20 rice program ng gobyerno. Is this a political maneuvering to lure, to get support from the voters for the candidacy or for the candidates of the Marcos team? Or is it will be done only for the sake of the election? According to the DFA and the Department of Agriculture, in the event they cannot get this extension or not extension, exemption, na they will implement this program after the election na po. But let's see first po. Wala pang sabihin natin statement coming from the Department of Foreign Affairs, Department of Department of Agriculture po, and yon sa COMELEC. So let's see po, and I will closely monitor itong issue na ito. Nandito po, I will share with you itong video clip ng Department of Education wherein they are showing na itong rice, 20 pesos rice per kilo are fit for human consumption. Nandito po, let's listen to this. We have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Maayos na kalidad ng bigas. Ito ang paulit-ulit na tinitiyak ng Department of Agriculture sa 20 peso rice program ng pamahalaan na pasisimulan sa Cebu City sa May 1. Kanina tinikman ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kalidad nito upang alisin ang pangamba at agam-agam ng publiko. Ito na ngayon yung itsura ng 20 pesos per kilo na ibebenta at ilalabas ng pamahalaan. Kung mapapansin natin, may halo siya na maliliit na butil na bigas dahil ito ay 25% broken rice. Kapag isinain naman, ganito na yung itsura ngayon ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, hindi dapat magkaroon ng pangamba ang publiko sa kalidad ng bigas dahil sa isinagawa mismong testing ng mga opisyal ng ahensya, masasabi nila na ito ay safe for human consumption. Dagdag pa ng opisyal, makikipagpulong sila sa lahat ng National Food Authority officials sa Lunes, sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakaling mayroong makalulusot, papatawan ng ahensya ng kaukulang disciplinary action laban sa mga nagpabaya. Tinatayang nasa 4.5 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan sa proyektong ito para sa initial target na 800,000 families sa Visayas. Samantala, plano rin ng DA na simula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa piling kadiwa outlets sa buong bansa. Hinihintay natin ang informasyon mula sa COMELEC kung kasama ba ang pagbebenta ng P20 na bigas sa kadiwa sa election plan. Nais po sana namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa Biyernes, May 2.
Ipinagpauna na ng COMELEC na bawal ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin kasi ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin pong absolutely prohibited during the 10-day period. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisahan na ang bentahan matapos ang halalan. But of course, we're requesting the COMELEC to grant this para ma-start na ho at may makinabang ng mga consumers. Ayon sa kalihim, sakaling pagbigyan na ma-exempt ang VAT sa May 2, plano ng ahensya na magkaroon ng P20 project sa Agribusiness Development Center, Bureau of Animal Industry, Camp Krames sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Philippine Fiber Industry sa Las Piñas City, Bagong Sibol Market sa Marikina City, Disciplina Village sa Ugong Valenzuela City at sa Navotas City Hall. Prioridad na bentahan aniya ng murang bigas ang vulnerable sector kagaya ng mga senior citizen, solo parents, person with disabilities. 40 kilos kada buwan na limit ang maaaring ma-avail ng mga naturang target consumers sa Visayas, samantalang 30 kilos kada buwan naman sa mga kadiwa ng Pangulo Outlet. Dagdag pa ng kalihim, plano ng DA na magkaroon ng implementasyon ng 20 peso rice program nationwide pagsapit ng January 2026. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, thank you very much. Yun po ang latest updates natin tungkol sa P20 Rise program ng Marcos administration. I for one, I can say thank you very much to the Marcos administration for giving this kind of opportunity, 20 pesos per kilo. Sa mga mahirap na Pilipino po, this is something big for them already po. They can save a lot of money and 20 pesos, biro mo, 20 pesos lang per kilo kung totoo yon po, no? And quality-wise, sana they will maintain ang quality rice as what we have seen dyan po sa video clip, no? Hindi yon na 100% broken po, which they earlier distributed to the Filipinos dyan po sa Pilipinas. Pangit na pangit dyan po. And of course, we must remember also po, as mentioned by DA, Department of Agriculture, kung sakali mayroon mga isolated cases na may sira ng mga bigas being distributed to the consumers dyan sa Pilipinas, then they will not hesitate to take drastic action to the culprits, no? To the culprits. And remember, itong rice from the NFA, these are old stocks po, no? These are all old stocks. And ingat lang tayo po, no? When we buy this kind of rice. And sana lang po, as what they mentioned doon sa 2026, ang layo pa, no? Ang layo pa po sa nationwide. Layo pa. So, kung pwede lang, mas mag-fast track na kayo po, no? Dahil this is a promise made. A dream of Bongbong Marcos revealed during the campaign period at 2022 presidential election. And surprisingly, it came out now dahil mayroon na naman tayong midterm election. And I don't know what is happening. Sana lang po, totoo na ito po. Dahil this is something very good for the rice-consuming Filipinos po. Good help na ito po sa mga mahirap. So siguro hanggang dito na lang po ang programa natin ngayon. Last day of April 30. And lapit na po ang midterm election. Siguro some of you, mayroon na po ang mga lista, no? Ang mga lista ng mga kandidato for you to think and shade during the polling days sa May 12. Make sure lang po
you are voting according to your conscience, and make sure po that you are voting the right candidates po para ang Pilipinas will continue to progress po. Mahirap na po kung mix ang sabi natin ang senator natin po, opposition and the administration po, dahil maggulo lang yan po, mag-away-away lang sila palagi. And this is where we saw na ganito po what is happening. Why don't we try straight voting na tayo po? Let's try. No? Let's try. It all depends on you whether you like it the Marcos team or the Duterte team po. Mag-straight voting tayo para ang Kongreso at saka ang members ng Senado, when they want to pass a bill, madali lang po mag-pass a bill kasi majority will be voting kasi grupo nila yan po. No? And selfish motives, I don't think so po, because ang mga kandidato natin, especially those based on the survey now, nakikita natin po, caliber candidates yan po. And I don't think so they will play hanky-panky po when they will be elected as a senator. And ito mga selfish motives nila po, I don't think so. That will be a problem po, no? Well educated and sabihin natin caliber candidates natin, and siguro it's about time. Let's try itong straight vote o block voting po sa midterm election. Para sa akin lang po, nothing wrong. Mag-straight voting tayo. So, with this, once again, Seneca Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, the Philippines, Sabah. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning. And God bless us all. See you tomorrow. Bye.